Why? Ako nga pala si Nathaniel Olermo. Hello sa inyo. Ako nga pala ang kuya nyo na pinakamataba sa balat ng lupa. So anyway, ako nga pala ay pinanganak noong August 12, 2001 sa lugar ng Pasig City. At ako ay kasalukuyang ngayong tumitira sa aking mga magulang dito sa Plibis Baysa, Caloocan City. Ito nga pala ang aking papa. At syempre, ito naman ang aking mama. Uy, kayo. So, sino nga ba si Kuya Onat? Hoy, may kulang ka pa. Yari ka kay Sir Tex. Libusin mo sa instruction. Ha? Anong kulang? Ayaw nga pala. Ito nga pala ang aking Ate Precious. At ito nga pala ang aking Kuya Oliver. Ito nga pala ang aking Kuya Daryl. Aking pinakuya, si Kuya Christian. Hey guys! At kasama ko pala ang aking dalawang pamangkin. Si Zoe at si Jemjem. So, sino nga ba si Kuya Ona? Ako nga pala ay may katangingang mabuhay, creative. Wey! Mahaba ang pasensya. Hoy, bilisan mo lumabas! Loyal. Ano pinakamahal sa buhay? Uy, sino yun? At syempre, honest. Hoy, kinuha ko ba yung 20 ko? Hindi. At syempre, gaya ng iba, mahilig din naman ako sa mga musika. At isa pa doon, ang pag-gitara. Ukulele. At iba't ibang klaseng instrumento. Basta may ingayin yung kapatid ko. Syempre, hindi mawawala yung paborito kong gawin. Paborito ko palang mag-drive, gumala kung saan-saan, at madalas, kumanta habang nagmamaneho. At syempre, pag meron akong libreng oras, ako'y nagko-coffee shop hanggang sa ako'y antukin. At syempre, hindi mawawala yung paborito kong pagkain. Longganisa, bangus, at adobong kangkong. Dami na. Ang aking libangan ay mag-aral ng iba't ibang klaseng skills, katulad ng flare tending, pagluluto, fruit decorating, at sa paggawa rin ng mga alahas. Dahil yung tatay ko ay isang platero, yan pala yung YouTube channel namin, subscribe na kayo, hihi. Pagsushooting, at libangan at trabaho na rin ay ang pagdodrawing. Hanggang sa mapasok ako sa paggawa ng comics sa webtoon. At sa dami-daming araw na dumaan sa aking buhay, natuklasan ko na sa lahat ng bagay na nangyayari sa akin ay may kadahilanan. Maging ito'y mabuti o masama. Kaya naman, kahit napakadaming binabato sa akin ng mundo, ay nananatili pa rin akong nakangiti at masaya. So, ang tanging pananaw ko sa buhay ay kung paano umibig sa lahat ng bagay. Gaya ng nasasabi nila, see the good things in any situation. Find solutions to all the problems and always appreciate all the little things in the world. At maging masaya ka sa kung anong meron ka. Eh kung puro ka reklamo, anong mapapala mo? At ang pinakamahalaga sa lahat is always believe in God and always enjoy your life. Hoy! Ha? Ano yung pangarap mo? Ano yun? Kailangan pa ba nun? Malamang ang empty naman ng buhay mo. Ay, ganun. Kailangan ba? Siyempre. Ano ba pangarap ko? Ewan ko sa'yo, voiceover lang ako. Ay, sorry. Mali pala. Gusto kong maging breadwinner ng aming pamilya. Yun talaga ang pinakapangarap ko nung una pa. Gusto kong matulungan sila gaya nung tinulungan nila ako nung ako'y bata pa. Nung ako'y bata pa. Dahil sa taya ng aking buhay, lagi na lang kaming palipat-lipat ng bahay. Kasi wala naman talaga kaming sarili, kung hindi madalas na lang ay laging apartment at nakikitira. Kaya syempre gusto kong mabilan sila ng sariling bahay. Para naman hindi na kami palipat-lipat katulad nito. Hanggang sa ngayon, apartment pa rin. Kaya kung pagkakalooban ng Diyos na ako ay maging breadwinner ng aming pamilya, bibigyan ko sila ng maayos na bahay. At syempre, napakadami kong ambisyon sa buhay. In fact, sa sobrang dami nga, nung una ay gustong-gusto kong magkaroon ng sariling restaurant. At ako ang chef. Pangalawa, nag-aral ako ng nutritionist. Pangatlo, nahiligan ko rin maging isang food technology. Kaso nga lang, hindi kinaya ng pera at nahirapan. At dahil sa napakadaming kadahilanan, ngayon, ang gusto ko na lang ay maging isang social media influencer at maging anchor sa UNTV. UNTV, baka naman. Pero syempre, kailangan ko muna magtapos ng pag-aaral. Kaya nga ginagawa ko tong vlog eh.
At sana kung pagkakalooban ng Diyos, ang inaasahan ko sa susunod na panahon, ay maging akong isang professional vlogger, influencer, at maging anchor. At para makamit ko to, dapat maging masipag. Huwag tatamad-tamad, maging mapagpatuloy. Dapat huwag agad susuko. Pwede naman magpahinga. Kaso nga lang, kung ikaw ay pagpapahingayin na, wala ka na magagawa. At syempre, wag nating kakalimutan na laging magpasalamat at magtiwala sa Diyos na lumalang. Ito nga pala ang aking talambuhay at ako ay nagpapasalamat sa inyo sa panonood. Paalam!